Sa vlog na ito, kinamusta natin si Budang kung kamusta na ba siya simula nung paglipat namin dito sa Bulacan. Makapalambo. Hindi ko nga akalain na lilipat tayo dito eh. Kinabukasan, sinubukan ko rin siyang ihatid sa Baliwag Bus Terminal. Let's go! Mas maganda raw kasi dito para nakaupo si Budang sa bus papunta sa trabaho. Ganun. Pagkatapos nating ihatid si Budang, naisipan ko magpa-change oil paghahanda para sa malayo ang biyahe. O yung ano ni Cinderella nandito pala. Tulungan niyo ulit ako maglinis ng bahay para malaman ko kung ano pa yung mga magagamit dito at yung mga itatapon na. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Magandang gabi mga kapanalig. So nandito na kasi Budang, kagaling niya lang sa trabaho. Marami kasing nag-aalala kay Budang dahil yun nga napalayo yung biyahe niya simula dito hanggang sa trabaho. Ang biyahe niya ay nasa 1.5 hour papunta tsaka sa pabalik. Bukod pa doon nadagdagan yung... Pag walang traffic. Pag walang traffic pa yun. Pag may traffic, 2 hours. 2 hours. So kamustahin naman natin si Budang ngayon mga kapanalig kung ano ba ang kanyang saloobin sa kanyang desisyon sa paglipat dito sa Bulacan. Kasi syempre ang inintindi rin namin noon yung trabaho niya. So kamusta ka naman? bilang malayo ng trabaho mo ngayon. Sa transportation, accessible naman kasi. Paglabas mo ng village, may bus na. Oo. Pagbaba mo, LRT na. Mas baba ka na ng FPJ, dun na. Oo. Kaso, ang mahal na pamasahe. Mahal na pamasahe. Oo, yun nga lang. Kasi Nasa parang nadoble, no? Hindi lang. Parang 300 to 400, 300 plus. Parang 400 na rin. Balikan. Oo. Tapos, Pagkain pa. Kaya nagbabaon ka ng pagkain ngayon, no? Oo, kasi yung kailangan namin talaga ng magtipid-tipid kasi nagsisimula pa lang ulit kami sa buhay. Oo. Tapos, sa pagod, kamusta naman? Kaya mo ba? Kaya naman kasi pagpapasok, nakatayo ako. Oh. Pero mga bandang kalagitnaan, nakakaupo naman ako. Pagpa-uwi naman, nakaupo ako. Oh. Tapos, okay naman, hindi ka naninibago. Hindi naman po. Kasi sa Nabota, sinatid ka ni Papa ng motor eh. 'Di ba? Papasok, tapos pauwi tsaka ka tsaka siya commute. Nakakatakot lang diyan maglakad pag pauwi, tapos kaya hindi ako naglalakad diyan sa loob ng Kasi- papasok ng village, nagpapasundo ako. Kasi kulang pa sa ilaw din naman. Madilim. Tapos wala kang tao. Pero kung pipiliin maglakad, kaya naman talaga. Oo, kasi malapit lang. Malapit lang naman, walking distance lang naman. Sa tingin mo, kakayanin mo yan? Kaya naman po, kasi nauubos na yung pera. Yun nga lang eh. Tsaka sabi ko nga sa inyo, may plano eh. May plano rin si Budang na kung sakaling hindi na talaga kumbaga magiging tagilid yung sa Bulacan muna siya tutuloy, 'di ba? Doon sa may Kawayan, doon sa atin niya. Babulacan din 'yon sa may Kawayan. Malapit-lapit 'yon kasi isang sakay lang ng jeep. 'Di ba? Ka na noon, monumento ka na. Pwede ako umuwi ng Friday ng gabi, tapos Monday ng umaga, diretso pasok na. Oo. Kaya kung mas maganda sana kung malipat siya dito sa Bulacan,
labo na talaga ng mata ko. Parang nagdadalawa na yun. San ba ang may mga BPI dito sa Bulacan? PPI Baliwag, pinakamalapit sa atin. Kasunod nun, Plaridel. Plaridel na. Oo. Malapit na rin yung Plaridel, di ba? Medyo malayo pa rin, no? Pero mas okay na yun kaysa Oo. sa Maynila, Mm. 'di ba? Kaysa Kasi Quezon City. iniisip ko kasi konti lang yung branch dito sa Bulacan, hindi ko alam kung may Kung may mga BPI pa diyan. Kung hindi ko may vacant. Pwede ba mo kailangan may vacant mo na bago ka Oo, makaano? saan kaya Mm, May bilang lang kasi yung plantilla niyan eh. Okay. So, yun nga po ang sagot ni Budang at ating nakapanayan po ngayong gabi na ito. Maraming salamat po sa pag-unlock sa aking interview, Ma'am Budang. At ayan, may gusto ko pa bang sabihin sa kanila? Wala. Wala pa. Amas ka usap. Ayan, so na-interview na nga po natin si Budang Makapanalig tungkol sa kanyang nararamdaman. Pero syempre, alam ko namang masaya ka di ba? Kasi syempre, itong pinaghirapan mo na hulugan ng ilang years ay nandito na tayo nakatira at nakasama mo pa yung pinapangarap mong lalaking napaka-pogi, 'di ba? Mabait. Makapalambo. Hindi ko nga akalain na Na- lilipat tayo dito eh. Kasi Oo. plano ko dati parang kukuha lang ako para may property ako. Oo, talaga. Iniisip ko masyadong malayo, baka hindi naman matirhan. Oo. Tapos kung papaupahan, parang ganon. Oo. Oo. So, pag naghiwalay naman tayo, pwede mo pa upahan ito. Joke lang. Hindi pa lang tayo kasal, hindi. Joke lang. Anong pakiramdam na nakalipat na tayo at yun, may sarili ng lupa't bahay. Kahit sabihin mong inaano pa rin natin to, syempre, nasa pangalan mo na rin ito, di ba? Anong pakiramdam na nandito na tayo, kasama mo na ako? Yung talagang patay na patay kasi sa akin si Budang eh. May Ano yun? na magkasama na tayo, anong ano mo? Bakit hindi ba tayo magkasama? Hindi, I mean, na magkasama na tayo dito sa panibagong bahay. Same feelings lang naman. Okay. So, yun po. Maraming salamat po dahil ano lang po pili lang po kasi yung mga ni Yung mga Budang. Yung mga sagot tsaka mahihain kasi to, pero maraming salamat dahil siya ay sumagot sa mga tanong natin. Muling magbabalik ang Chika Minute. Magtutoothbrush na raw si Budang. Bakit? Ano Dapat- bang ang kalkula mo? Dapat 10 na ang pinakalit na tulog. Oo, anong oras Kasi na ba? dapat 7 hours yung tulog. Oo. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ako gigising. Dapat at least 7 hours is sleep. Okay, o sige na. Mag-toothbrush ka na doon. Nag-toothbrush na ako. Tama mo, oh. Sige na. Kahit ako nag-a-adjust eh. Kasi, syempre, pag nandito ako, gigising siya ng maaga 5. Kahit ako nag-a-adjust kasi gigising din ako ng 5, tapos ihahatid ko siya. Dun sa Nabotas, gigising yan ng mga 8. Tapos hatid ni Papa sa Muñoz ng anong oras, 'di ba, para makapasok. Kaya ako nag-a-adjust din pag nandito. Cute ni Cloud, oh. Si Claudio. Iihi ka na naman, Claudi. Cloud! Kakabitan ko rin ng ng tawag dito, kortina. Ayan, at natapos na nga po tayo kapanayan. Pengi akong Tutulog na kami. Bukas na namin tutuloy ang vlog, mga kapanali. Good night. Kita bukas. Simula nung lumipat kami dito sa Bulacan, hanggang ngayon hindi pa rin gumaganda yung panahon. Parang ngayon pa lang ako naka-experience nito na sobrang tagal ng ulan. Hindi tuloy tayo makagala. Marami tayong dapat gawin na napipigilan dahil sa ulan. Good morning! Ngayon po ay Friday. Natok pa ako. Oras natin 6:18 ng umaga. Wala pa rin pagbabago yung panahon. Ulan pa rin ang ulan. Ilang araw na. Walang tigil. Ayun. Hindi ko alam kung anong araw titigil yan, mga kapanalig. Ngayon, naisip ko na ihatid si Budang sa bus terminal diyan sa may Baliwag para malaman natin kung ano ba ang magandang gawin. Kung
mas maganda ba maghintay dyan sa kanto o doon na siya sa bus terminal mismo sumakay o ihatid. So hanggat nandito ako, subukan natin yon para malaman natin kung ilang minuto yung papunta doon at para mas makaupo siya agad at makasakay. No, samahan nyo kami bumiyahe pa Baliwag. Sa search ko kung gaano kalayo, titignan natin kung traffic. Sana wala rin baha kasi ulan ng ulan mga kapanalig, no? Kaya pinasobrahan ko sa gagawa ng gate natin yung canopy namin dito, no? Dahil ano, mga kapanalig, pag maigsi yung canopy, dapat isasakto niya lang dito yung sukat eh. Pag isinakto niya lang yung sukat niyan, parang magiging baliwala lang kasi aanggi pa rin yung tubig dito. So pinasobra ko talaga siya mga kapanalig ng ano, ng mga ilan pa, no, nalagpas. Para sure na hindi na tayo maanggihan at pwede pa nga maglagay ng sinampay dito. Pag gano'n, no, ng sampayan. Para kung nag-aalaba ay hindi dito, no? Kahit dito pwede tayo maglagay ng sampayan eh. Hindi naman natin siya tawag dito. Kumbaga yung sampay natin naka-organize naman para hindi pangit tignan. Yung pong short dito tapos damit dito para kahit may makakita okay naman sa paningin. Alam niyo naman yung ibig ko sabihin, 'di ba? Pag nagsampay kayo diyan ng kung ano-ano lang ang pangit tignan, 'di ba? Tapos pag tuyo na, tanggalin na agad para hindi alanganin. Kung sakaling wala pa tayong kung sakaling kung sakaling wala pa tayong bubong at gumanda-ganda ang panahon, pwede naman tayo maglagay ng sampayan diyan sa garahe. No, kahit diyan lang. Maglalagay ng alambre para matuyo agad yung mga sinampay natin. Shoutout pala kay Rosalina Coles. Yan, pinapabati ka ng yung pinapa-shoutout ka rin ng yung asawa na si Frankie Coles. Maraming salamat po sa suporta ninyo, no. Tawag po kayo magsasawang manood. Shoutout din para sa pinsan ko, si Jerome Garces. Maraming salamat. Nandyan lang siya sa nandito lang din siya sa part ng Bulacan. Tsaka nasa loob lang siya ng Earth. I-ready lang natin yung kapote ni Budang para ihatid natin siya sa bus terminal sa Baliwag para malaman natin kung ano yung mga pwedeng gawin pag walang dumadaang bus. Rekta na doon. Papagamit ko na sa kanya tong aking kapote para merong pangtaas at pangbaba. Ako okay lang naman ako mabasa, ang mahalaga si Budang hindi. Nakana. Susot na lang natin yung kapote ni Papa na pantaas. Punasan lang natin. Sigasuhin natin si Budang kasi pag umaalis din ako, nakasigaso ako ni Budang. Kaya sigasuhin natin yan. Ayusin na natin yung motor para maihatid na natin si Budang sa bus terminal doon sa Baliwag. Ilang araw nang umuulan kaya ilang araw na rin basa tong motor ko. Buti na lang may takip. Kailangan talaga magkaroon na tayo ng bubong sa garahe. Wala akong idea kung baha ba sa mga dadaanan natin. Yun ang malalaman natin ngayon mga kapanalig sa biyahe. Okay, 7:12, medyo late na si Budang pumasok. Pero okay lang yan, maintindihan niya ng trabaho kasi bumabagyo eh. Tapos ang layo mo pa, di ba? Atid muna natin si Dambo. Yeah! Ito ang unang punta namin sa bus terminal ng Baliwag. Ihatid ko siya doon. Pero ako, nakarating na ako ng ilang beses doon. Dahil si Zero ay taga Bustos lang kami dati. Madalas kami sa Baliwag. Grabe, ilang araw na tayong inuulan. Pero tignan nyo ang San Rafael, walang kabaha-baha. Salamat Lord, walang baha dito sa nalipatan namin. At sa ibang lugar na binabaha, ayan, mag-ingat po kayo.
Mag-ingat. Pag kailangan ng lumikas, lumikas na po. Woo! At congratulations pala sa Nabotas, no? Sa lugar kung saan ako lumaki. Sa mga namumuno doon dahil walang kabaha-baha sa Nabotas. Sa ibang lugar, lubog na, pero sa Nabotas, walang baha. Ang galing ni Toby Chanko tsaka ni John Ray. Siyempre, proud na Puteño pa din. Bago pa lang tayo sa Bulacan. Laki ng truck. Yan, dito sa way natin. Papatunayan natin na walang baha dito sa San Rafael, no? Kaya maganda rin yung pagkakaano natin dito sa Kapihana. Kasi talagang hindi mo iintindihin yung baha. Mataas tong lugar na to, mataas tong part na to, mga kapanalig. Baliwag, oh, nakalagay. Baliwag. Dito sa kanan giginto. Ito, baliwag. Tignan natin kung magkakaroon tayo ng problema sa daan. Kalkulado mo na ba yung alis? Yung alis sa bahay? Kalkulado mo na yung oras? Okay. 7:17 pa lang naman. Dito sa part na to, baha, oh. Hindi, kasi ano lang, ginagawa lang yung daan, pero hindi siya bahang baha. Ayan, oh. Kita nyo? Goods pa rin, goods. Walang baha, dire-diretso. Kapag wala ako, nasa Batangas, pwedeng ano to, pwedeng si Papa ang gumawa na maghatig kay Budang. Dahil pag wala na naman bagyo, ay ayos na naman. Ay, sige po, daan muna. Alright. Ine-enjoy na lang namin ni Budang ang biyahe kahit may bagyo. Mga ilang minuto pa makakarating na tayo sa Baliwag Bus Terminal. Sana maabutan natin yung biyaheng Grace Park. Tinatandaan ko na rin yung daan para pagbalik natin ay alam ko na. May nakita kong motor trade dito habang dumadaan tayo. Pwede ako magbayad ng motor dito buwan-buwan. Kanan. Yun, oh, nakita ko na ulit yung tower. Dami kong alaala dito sa Baliwag. Maganon. Alright, nakakamiss naman dito sa Baliwag. Diretso? Ikot ako. Oh, ito na yung terminal, magkakaalam ko eh. Oh, yun, oh. Welcome! Oh. Makasakay ka kaya? Grace Park. Tanong natin. Baliwag. Tanong natin. Boss, may Grace Park? Sa kabila. Thank you. Sa kabila pala. Oo, kaya pala sabi ko walang nakapark. Sa kabila. Saan? Yung bus terminal dito. Sir, yung bus terminal po. Dito, salamat. Dito, di ba? Pwede naman magtanong.
May bangko kaya dito? Searching para sa akin kakaganda ng pagbuyahe ni Budang. Ah, eto! Yun o, Baliwag. Baliwag Oo nga, transit. Oh. Sige na eh. Guys, Mike, nasan ka? Yun o! Sangko! Gina. Babu! Grace Park. Tuwing uwi ako sa Bulacan, ito na lang yung gagawin ko. Ihatid ko na lang si Budang dito sa bus terminal para hindi siya mahirapang sumakay. Kiss na kiss. Look. Love you. Dito ka ata magtigil mo. Andiyan na? Yeah, okay na. Atid pa natin sa loob. Dito tayo sa bus terminal. So, uwi na tayo pero hanap muna ako ng bangko na makapag-withdrawan natin ng pera para makabili pa tayo ng mga kailangan natin. Kailangan na nating masanay sa ganitong sistema na malayo talaga yung trabaho ni Budang kaya kailangan natin siyang ihatid. $7:35 natin na dati si Budang dito sa Baliwag bus terminal. Hanap muna ako ng bangko. One way ba to? One way. Boss, one way ba to? Pwede sumalubong? Hindi. Thank you. Dito. Ikot na lang? Sige, thank you. One way pala yun. Tara na! Sa oras na to, nakalimutan ko yung daan pabalik kasi may mga pasikot-sikot to mga kapanalig, no? Pero kaya natin to, hahanapin ko na lang. Tayo makakabalik. Ba't ka tayo? Papagasgo na tayo. Gas! Full tank na tayo. Basta leaded. Full tank. Papa-full tank na tayo dahil bukas meron tayong lakad na malayo. At yan. Para ready na tayo. Magpapa-change oil din ako. Maghanap tayo ng motor shop dito. Pwede tayo makapag-change oil para ganado ang ating motor. Magkano ang full tank natin? 443. Full na yan. Full na. Sige. Baka umapaw. Meron ako nadaanan na motor shop dito pagkatapos ko magpagasolina. Kaya tara, magpa-change oil muna tayo. Change oil muna tayo. Dapat noon ko ba i-change oil to? Ang problema, nagbagyuhan. Tapos naging busy mga kapanalig. So, hindi natin naisip dahil ang dami nating iniintindi. Okay pa naman siya. Ngayon pa lang natin siya mati-change oil. Tinignan naman ni Papa, okay pa naman. Kaya bukas kasi may biyahe kami pa Batangas. Saka ako nasasabihin sa inyo, hindi, birthday kasi ng birthday ng anak ni Mike Kalikot bukas. So kailangan namin pumunta doon, invited kami. Ayan, layo naman biyahin ko Bulacan hanggang Batangas. So kailangan magpa-change oil na tayo. Advance happy birthday pala sa anak niya. Ngayon ay Friday, Saturday bukas. Pupunta tayo doon, kasama ang Team Kapanalig.
natanggal na natin to yung nasa ilalim. Binili ko to kasi mura lang eh. Tingnan nyo, nabiyak. Kaya pag umaandar, parang may kumakalansing sa makina natin. Binili to para protection sa makina ng ADB. Problema, nabiyak naman siya agad. Siguro dahil sa init na makina nung bumiyahe tayo ng ng Panorte, ganyan bumigay na yung bakal niya. No? Parang yero lang eh. Pero meron siguro na ito mas makapal. Talagang nagtipid lang ako. Ayan. So, ayan. Buti dito walang baha, no, boss, no? Wala naman po. Wala? Ito, bumabaha dito. Ah, bumabaha ba dito? Hindi. Ah, hindi. Sa area na to? Hindi. Sa Baliwag? Madaming bahay. Barangay marami. Ah, pero dito sa may terminal, hindi naman. Yung papunta. Terminal lang. Diyan sa bayan mismo, sa Baliwag. Ay, hindi. Terminal ng bus. Oo. Guys pala, hanggang doon sa bahay sa San Rafael, no? Sa Kapiana, hanggang Baliwag, walang problema sa baha. Makakarating tayo ng bus. So, Sidang, walang problema kahit bumabagyo o umuulan. Ang magiging problema niya, yung daan sa ibang part ng ng Bulacan kasi binabaha. So, ayan yung patunay, mga kapanalig, sa mga nagko-comment na bahain yung area na napuntahan namin, no, natira namin. Hindi po, kasi nailibot na natin, no. Ayan. Malapit lang ako dito sa sa may Pabaliwag. Dito tayo nagpa-change oil. Medyo malapit-lapit na tayo sa bahay. Siguro mga 15 minutes to 13 minutes nandun na tayo. Uy, tapos na tayo. May natira pa palang langis, so hindi lahat siya nilalagay. Yung 1 liter, may natira pa. Uwi na tayo. Aha! Nakapag-change oil na tayo. Ang oras natin 8:12. Lamig. Ready na tayo sa biyahe bukas. Malayo-layo yun. Pero hindi ko pa alam kung ano mangyayari kasi napaka sama pa ng panahon. Palagi umulan. Woohoo! Hindi ko alam kung patutuloy yung biyahe pag sobrang lakas ng ulan. Nako. Hindi ko alam kung babiyahe ako. Mahirap bumiyahe kasi baka mamaya sa ibang part ng mga dadaanan. Meron tayo na daanan ng mga nagtitinda ng manok dito kaya naisipan ko bumili para pang ulam namin sa bahay. Sambo, magkano kaya? Sa inyo rin to? Yung bawang sibuyas? Sinamahan na rin natin ng bawang at sibuyas para meron na rin tayong pansahog. Bilhin na tayo mga pang-rekado. Tapos. Uy! Tumalon. Ha? 9 wala eh. Ay, dali. Diretso. San Rafael! Pasok na tayo ng San Rafael. Wow! Welcome to San Rafael, baby! San Rafael, Bulacan. O, diba? Wala namang baha sa mga dinaanan natin. Meron lang mga ginagawang daan katulad nito. May ligo kayong green? Wala. Thank you. Bibili muna tayo ng sardinas.
Ito. May kainan din dito ah. Nay, ano nga po? Ligo na green. Dalawa. Ay, may tindahan pala dito ng ulam. May dala akong manok. Pwedeng pakiluto na lang po dito. May dala akong manok. Pwedeng pakiluto. Tsaka ibenta natin. Hati tayo sa kita. Naguluhan si ate. Joke lang. Naguluhan. Di po lang. Ligo na na green. Nagbibiro lang po ako. Naguluhan ka tuloy. Magkano po yan? Ano yung mga tinda nyo po dito? Mga sinigang. Ayan. Wala kayong lugaw? Wala. Yan po, green. Ligo na green. Okay na? Para mabigat sa bulsa to ha. Thank you. Okay po. Let's go. Bili na tayo. Nabili na natin ang mga kailangan bilhin. Alright. Chuchu! Oh. Bumili ako manok. Ano kayang luto dito? Pang-ulam natin. Magluto ako ng dito. May kapo na yan. Sige. Adobo natin. Tsaka ito yung sardinas. Ay, wala nga pala tayong toyo. Mamaya bibili ako. Alright. Saka oyster sauce. Saka magic salon. Dito na tayo. Lalo pang lumakas yung ulan pag uuwi ko ng bahay. Wala na naman magawa sa labas kaya nag-edit na lang ako ng vlog natin. Grabe, sobrang lakas ng ulan mga kapanalig, hindi talaga nagpapaawat. May kasama pa ngayong kulog. Ilang araw na mga kapanalig eh. Akala ko pag tumatagal hina pero palakas pa rin siya ng palakas, ayaw magpapigil. Opo. Wala pa, ganito talaga ang panahon natin bukas. Hindi tayo matutuloy sa biyahe natin. Bakit 3 PM pa naman yung simula ng birthday ng anak ni Kalikot. Pero kung umuulan sa umaga hanggang sa magtanghali, hindi tayo makakaalis, malabo na tayo makarating. Maintindihan naman siguro ni Mike yun. Ang hirap bumiyahe kasi dito sa part ng Bulacan, yung mga dadaanan dito katulad sa MacArthur Highway bago ka makarating na monumento, Valenzuela, mga ganyan. Laging baha doon mga kapanalig, no? Talagang mahirap bumiyahe at isugal. Sumugal kasi baka mamaya ma-stranded lang tayo. Tignan natin, pagdasal natin na sana wag magtuloy itong ganitong kalakas na ulan. At naririnig nyo naman yung patak sa bubong, di ba? Talagang malakas. Umukulog kanina, buti ngayon nawala-wala. Kagandahan lang dito, kahit ganyan kalakas yung ulan o bagyo, hindi nawawala ng kuryente. Kaya kung magpapakabit ako ng solar, uunahin ko talaga yung sa Batangas kasi nga doon talaga konting ulan lang o anuman ay laging nagba-brownout. Dito ayos-ayos dito.
nahirapan ako mag-edit. Kasi pagkatapos ko mag-edit, mga kapanalig, di ba, nakakapag-edit tayo, nalagyan ko na ng music, kailangan ko mag-voice over. Hindi ako makapag-voice over kasi ang lakas ng patak ng ulan. Naririnig doon sa voice over natin. Kaya hintayin ko muna humupa yung ulan bago tayo makapagpatuloy sa pag-edit. Napapakinggan nyo, di ba? Oh, wala pang insulation, wala pang kisame, kaya talagang dinig na dinig mo. Parang sa kampanalig lang din pag umuulan. Parehas lang din. Kaya sanay na tayo sa mga ganitong mga pangyayari. Sabagay doon kasi pag pumasok ka sa kwarto, hindi mo na dinig yung yung patak ng ulan kasi kulob doon, tsaka yung lamig hindi mo na rin ramdam. Eh dito, talagang dinig na dinig eh. Nakaisip na tayo ng gagawin, mga kapanalig. 'Di ba, ang daming niyan, ang daming gamit sa sako. Pipilian ko na 'yan. Tapos yung iba diyan itatapon ko na. Kasi para hindi na masyadong maraming gamit dito. Pasensya na kayo kung masyadong maingay. Pero ayan, ituloy natin ang vlog. Walang makakapigil sa atin, mga kapanalig. No, dito medyo malinaw-linaw na yung audio. Kanina nung umuulan, mahina dahil nga naarangan ng tubig yung ating speaker. Okay na. Tara. Tulungan niyo ako magkalikot kung anong mga pwede nating iligpit dito, ha. Tulad ng mga ganyan, O, yung ni Cinderella nandito pala. Yung sapatos. Baka hanapin niya to, Baka magpakasal kami bigla. Yan, yung mga gamit dito. Yan. Iba na natin. Pag sobrang daming gamit. Yung iba naman gano'n kasi tayo sa di ba, yung mga gamit natin. Kahit hindi na ginagamit, gusto lang natin naka-stock. Diba? Kaya minsan napupuno na yung natin ng ng mga gamit, ang sikip-sikip na Uy, naalala ko to. Itong salamin na to, nagpagawa ko dati. Inabot to ng 21,000 nata o 22. Wala pang isang linggo na wala yung salamin na yun. Naraglag sa motor. Uy, ano to? Ay, meron palang ganito. Gumagana kaya to? Ay, may ganito pala si Budang. Tignan natin kung gumagana. Maganda tong na to. Para pag malakas ang ulan, meron tayong earplug. Tetest ito kung gumagana. Kaya pala parang binubulungan ako na mga likot ka dyan para magamit mo kahit malakas yung ulan, makakapag-edit ka ng maayos. Ang tanong, gumagana ka ba o hindi? Parang hindi. Baka sobrang lobat lang. Try natin. Bigyan kita ng pagkakataon na pag di ka gumana, tapong ka. Uy, gumagana! Gumagana siya. Magagamit natin ito sa pag-i-edit. Oh, yan hintayin kita. Okay? Ganito talaga normal sa mga naglilipat, di ba? Wala kami lalagyan di sako-sako muna. Tingnan natin ayusin mga gamit. Tapong kayo sa akin. Ano to? Kopya. Binili ko to Ano to pang design sa kwarto. Nilalagay sa ilaw. Ang problema nito, pag linagay mo yung ilaw dito, yung sinag niya hindi pupunta sa gilid, isang area lang. So madilim din. Dahil si Papa marunong gumawa ng electric pan. Tingnan nyo kung ilang ang electric pan namin. 1, 2, 3, 4. Tapos meron pa sa baba na 2. Tapos meron pa dito. Oh. Ilan na? Hindi ko na nabilang. 1, 2, 3, 4, 5, 7 na electric pan. Pagod na ako. Hindi, ayun. Pilian na natin at nilabas ko lang yung ibang yung ibang mga gamit. Ayos na. Pinalansan ko para hindi magulo tignan. Ito, ayusin ko pa rin yan. Magulo pa Gusto ko ilabas yung mga gamit. Ang problema si Cloud. Pag umakyat dito, umiihi kung saan hindi marunong umihi sa katliter. Kanina, manghi. Ngayon, pinunasan ko na. Mahalaga medyo nabawasan yung part na to. Hinaharangan kasi namin Yung mga aso kasi pag walang harang, umaakyat dito. Gala ng gala. Kapag nagkaroon ng garahe, doon na lang sila sa garahe talaga. Lalagyan namin ng harang yung pinakapintuan. Yung parang pang baby, para hanggang doon lang sila. So sa loob, kung kami lang dito.
Kahit na gusto namin sa loob yung mga alaga, ang problema, minsan mahirap din, umiihi kung saan, babaho sa loob. Ganun talaga. Pero kung meron man tayong garahe na paglalagyan, doon na lang sila. Naalis na natin yung ibang sako, na ibaba na ni Papa yung iba. At ilalagay na doon sa mas safe na lugar. I mean sa, doon sa baba, yung mga pwedeng mabasa, doon lang namin ilalagay sa likod sa ilalim ng lamesa. Itong mga electric pan na to, yung iba dyan, ipapa-junk shop na raw ni Papa kasi sobrang dami. May electric pan pa doon sa sako eh. Ito ikakabit yan, itong isa. So pwede niyang ikabit dito. Para kung hindi kami nag-aircon, pwedeng electric pan. Ito, kaso may electric pan pa dito. Dami. So bahala na si Papa dyan. Mamaya magkakabit na rin ako ng ng tawag dito, ng kortina. Katulad na sa ginawa ni Papa sa baba, ako na dadali dito mga kapanalig kasi saglit lang yan. Meron pa namang isang tubo doon. No, yun ang gagamitin natin para may kabit ng maayos. Yeah, so magpaalam muna ako mga kapanalig. Maraming salamat po sa pagsubaybay at magkita-kits na tayo sa next update. Bye. I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda!